Ari, saan ka ba talaga? Sa ospital ka ba? O sa hotel? Kasi tingnan mo naman. Ito ang wow trending. James Comar bistado dahil wala daw pala ito sa ospital kundi nasa hotel. Isa-isahin natin dahil ayon pa nga kay James Comar na na-stroke daw siya at nasa ospital. Pero bakit parang walang nakalagay sa kanyang ilong, walang dextrose, wala ring oxygen? At eto pa ang nakakagulat, ang suot po niya na gown pang ospital ay peke daw. Oh my God, dahil ang original daw na gown o damit kapag ikaw ay nasa ospital ay nasa likod pala ang bukasan at hindi sa harap, at hindi rin daw naglalagay ng damit sa ilalim para hindi mahirapan ang pasyente. At eto nga, ating i-zoom ang gown kuno na suot ni James Comar sa ospital. Hindi ho yan pang ospital ang suot mo, Comar. Kung titignan natin, yung mga butas-butas ay parang kahawig dito sa picture na ito na ipinakita na ito ay pang ano pala kapag katapos mo lang mag-shower. So kung titignan natin yung suot ni Comar, hindi po ito yung gown na ginagamit sa ospital. Siguro galing naligo ito at nagsuot ng robe. So dito titignan natin, may i-zoom natin, makikita mo na parang kahawig dito sa picture na nasa kanan yung suot ni Comar. Parang naligo yata ito. So sabi niya na stroke daw siya. Tapos naligo at saka magaling magdrama. Medyo may paiyak-iyak pa. Dito naniwala naman kaagad si Senador Bato at nagsorry pa nga kay James Comar. Kung si Pastor Kibuloy dati ay bawal humarap sa Zoom, pati na rin si Congressman Arnie Teves, ay bakit itong Bombay na ito ay pwede? Nakakahiya na talaga ang Senado. Senador Bato de la Rosa, hindi ito ikinatuwa ng mga netizen na pati si Jonathan Morales ay nakontempa ng isang plunderer na senador na si Junggoy Estrada. Pilit talaga niyang idinidiin si Jonathan Morales. Pero kay Picoy, ang mga tukmol na senador na ito ay walang comment. Ayon pa nga sa mga netizen na Senador Junggoy Estrada ay ekis ka na, at pati na rin si Chiswis Escudero. Halata masyado na ang mga tanong ni Junggoy ay doon talaga pupunta para makulong itong si Jonathan Morales sa Senado, at hindi natin alam ang kanilang plano. Kaya sa inis ng mga netizen, ito ang kanilang mga komento. Nakakapanggigil ang mga taong mga ubod ng dramatic sa pagsisinungaling nila. Nakakatulog pa ba yang Comar, Picoy na yan at ating butihing Senador Junggoy Estrada? Pinagkaisahan nyo man si Agent Jonathan Morales sa inyong mga kasinungalingan, may matinding karma kayong pagbabayaran. Karma is real, mga bangag. Diba sabing na stroke, sana nga matuluyan na. Talagang lumalabas ang katotohanan at maliwanag pa sa sikat ng araw na pinagloloko lang tayo ng mga nasa pwesto, mga walang hiya at makapalang mukha ng mga politiko at tauhan ng gobyernong nakikipagsabwatan sa isang dayuhan na sindikato. Ito ang mga karumal-dumal na gawain sa ating bansa. Uusigin din kayo ng Panginoon sa tamang panahon. Tama talaga ma'am, yang damit ni Comar pang hotel yan. Sana naman hindi mabayaran lahat ng nasa Senado. Oy, grabe, mga pangyayari ngayon basta't may pera, mahirap talagang kalabanin. Yun ngang nakita ko kanina dahil sabi ko bakit iba ang shape ng damit, pati yung bed may design na board. Grabe ang ginagawa ng senador na plunderer kay Agent Jonathan Morales sa Senate hearing kanina. Nakakagigil. Tong mga senadong gusto na ni Comar na mag-virtual attendance according to his lawyer. Pero kawawa naman daw, sabi ni Bato, kasi may sakit. Hindi sila naawa kay Agent Morales na imbis protektahan nila sa masusing imbestigahan yung information ng PIDEA leaks, siya pa ang nakontempt. Pag mayaman nakakasuhan ka agad, nauospital. Kung pobre, posas ka agad. Mata pobre ang gumagawa ng batas sa Pilipinas. Palibhasa, napakaraming mambabatas na convicted at ang iba ay may mga kaso at karamihan mga kriminal pa. Nakakagalit, nakakagigil yung ginawa nila kay Jonathan Morales. Mga kababayan, Agent Morales baka gurgurin. Okay, paano ba? Ano ba nangyari? For sure napanood ninyo. Senator Bato, unang-una nilamon ka ng buo ni Jinggoy Estrada. Siya isang bully, convicted na isang pamilyang plunderer. Napatunayan
sa buong mundo na ang pamilyang ito ay plunderer. Lumamon sa kabanang bayan, binababoy ang bawat Pilipino o binaboy. Ipinakita ni Jinggoy kung paano niya bulihin si Morales. Senator Bato, you failed us. Nilamon kanya ng buo. Yan ang pinakamalungkot. Nakikita ng taong bayan. Nakatutok si Jinggoy. Si Jinggoy ay destined to contempt Morales. Dahil yung sinasabi niyang paulit-ulit na PDS, personal data sheet, ay irrelevant. Yun na yung issue niya yung nakaraan. Bilang isang chairman, hindi ka sana nagpalunok ng buhay kay Jinggoy. At yung PDS na yon, kayang manipulahin ni Lazo. Hindi mo na nga, Senator Bato, kinondena o kinross exam yung pangbubugbog ni Lazo. Hindi mapagkakatiwalaan yung jutang gininang yan dahil yan ay tao ni Lisang manggugurgor. Manggugurgor ng Pilipino. Nilamon ka ng buo, binuli ang buong bayan at lahat kayo sa Senado mga walang kwentang nilalang. Bakit? Kayo mismo ay bully. Katulad ni Jinggoy na convicted sa bribery at plunderer ang pamilya, magnanakaw, nilalamon ng pera ng bayan, binababoy ang bawat Pilipino. Yung paulit-ulit na PDS dahil gustong sirain ni Jinggoy ang kredibilidad ni Morales pero hindi siya nagwagi dahil kayo ang sirang-sira. Imagine mo, Senator Bato, dinig na dinig sa mikropono. Kinontempt mo nga si Picoy at siya talaga ang dapat makontempt dahil sa kanyang statement na yung CCTV na gugurgurin o planong paggurgur o pag-bribe, pag-areglo kay Morales, ang may utos ay si Lisa Araneta Marcos. At kasabwat si Kumar na nag-acting pa doon na nasa ospital. Senator Bato, hindi ka bato ngayong araw na ito. So babalik na naman ba tayo sa bulak o marshmallow? Nilamon ka ng buo ng isang bully na si Jinggoy na convicted. Naririnig at nakikita kayo ng taong bayan. Hindi kayo makakatakas lahat. At ngayon, Senator Jinggoy, kinontempt niyo si Morales, siguraduhin mo lang na hindi siya lalasunin dyan sa loob. Sa utos ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., ang issue nyo, PIDEA leaks, na si Marcos Jr. ay suminghot ng white powdery substance. Pero yung si Jinggoy na bully, na ayon, well, nga palangga, tinarantado nyo ang taong bayan. Sayang ang pinapalamon sa inyo ng taong bayan, lumabas ang mga sungay nyong lahat. Wala kayong kwenta kaya dapat mawala na yung Senado na yan. Dapat wala ng gobyerno ang Pilipinas. Dahil sayang ang pera ng taong bayan sa mga katulad ninyong ubod ng sama, matinalbogan nyo si Satanas. Lalo ka na, Jinggoy. At ikaw, Senator Bato, nagpalamon ka ng buo. Labas mo muna. Just doon sa kabila. Labas mo na. Please. Please, ilabas mo. Mga kababayan. Sabi lang kwarto muna kayo. Okay. Nakakagigil. Ngayon, mga palangga. Nakakagalit.
Sana mga kababayan, yung malapit dyan sa Senado, please, suportahan natin si Agent Morales. Sana mag-vigil kayo. Ipakita nyo, bahain nyo ang support sa kanya. Nakakatakot po ngayon ang sitwasyon ni JM o ni Jonathan Morales dahil ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Bangag talaga ay kitilan ng buhay yan. Huling-huli sa CCTV. Ito nga, Senator Bato. Dinurog ni Jingo yung tungkol sa PDS, pero hindi siya nagwag espiritu o ang pagkatao ni Morales, kayo ang nadurog. Pero, Senator Bato, nung kini-question ka ni Morales na ipatawag ang sangkot na si Lam, na si Lisa Araneta Marcos, tapos sabi mo, hindi mo na ganito ganyan, anong kadyutahan yan? Exempted si Lisa na mastermind ng paggurgor? Ganyan baka ikaw mag-isip? Bisaya di ay ka. Asa mga itlog ni mo? Nagpalamon ka kay Jinggoy. Asa man ka? Talawan good ka, no? Talawan ka kay Lisa? Ano? Abi na ako, ang mga Bisaya, isog. Kaya maisog. Maisog, walang itlog. Ayaw may patawag si Lisang mastermind. Sino siya? Ano doon? Exempted siya. Manggugurgur siya. 3 ang death threat ko, Senator Bato. Tandaan mo, galing kay Bangag at kay Lisa. Gusto nila akong gurgurin. Gusto rin nilang gurgurin si Morales dahil nauungkat na at lumalabas na ang kanilang pagiging mamanggurgur. Talawan good ka. I'm not supposed to say that. Nasa magbayag ni mo? Nagpalunok ka kay Jinggoy? Ano ka? Takot ka kay Lisa? Sino yung jutang gininang yan? Isang drogista. Isang bangag. Isang manginginom. Isang mangangamkap. Isang kidnapper. Isang smuggler. Wala kayong kwentang mga nilalang. Buisit kayo. Pinakontempt mo, Senator Bato? Ikaw ang chairperson? Tapos nag-sorry ka kay Picoy? Pasensya man na. Putang ina. Anong klase kayong mga senador? Mga kababayan, I don't know kung napapanood ako ng mga men and women in uniform. Kita nyo yung kababuyan ni Jinggoy Estrada? Ha? Na binibisita ng 2 aktor na lalaki nung ikaw ay nakakulong sa Camp Crame ayon sa aking source. Kaya Jinggay daw ang tawag sa'yo. Anyway, irrelevant. But, yung pagbuli kay Agent Morales dun sa PDS, yun ay maliwanag na may basbas ni Lisa Araneta Marcos. Yung pagdrama ni James Kumar, na kunyari, Your Honor, nag-iyak-iyak mo din. Your Honor, magditestigo po ako, mag-ano po ako, kailangan iklaro ko na yung sarili ko, nagkasakit na po ako. Tangay na. Mga julul. Senator Bato, naniniwala ka kay Kumar? Arte-artistahan, sangkot din si Kumar at si Lisa sa pangdurukot sa mga bata sa Turkey. Naka-report yan sa UN. Antay-antayin nyo lang. Ayawa kayo. Arte-arte, kunyari nasa ospital, nagpapaniwala kayo? No, sabi mo kay Senator Bato, sabi ni Senator Bato, makonsensya man ko. Jolol! Konsensya ka, ginagamitan ka ng acting 101? Nagsori-sori ka kay Picoy? Nilamon ka ni Jinggoy? Tangay na, dapat wala na yung Senate na yan. Pati Congress, wala nang gobyerno ang Pilipinas. Sayang ang mga taxes, ang mga remittance ng OFW na nilalamon yung mga yawa mo. Masahol pa kayo sa Jijimonyo. Tandaan nyo yan. Mga jutang ginimis kayo. Natakot ka? Atin sa kanyang robe, sa kanyang suot.
Saan po madalas natin nakikita at nagagamit yung ganitong design ng robe? Yung may ganyang-ganyang design? Ulitin na natin na medyo concentrate lang tayo sa ganitong design ng robe. Ha? Tapos yung suot niya sa loob, tignan natin, parang pinatong, hindi natin mawari. Saan ka ba talaga? Sa ospital ka ba? O sa hotel? Kasi tignan mo naman isa pa hindi lang yan, tignan natin. Kahit itong unan mo, makita mo yung design itong unan, 'di ba? Normally ganyan kasi ang design ng hotel bed or sige siguro bahay mo, ganyan talaga yung room mo. Hindi po kasi normal na ganyan yung hotel. Tingnan mo ang taas 'Di ba? Kahit sabihin nating high class na hotel 'yan, hotel na ospital. Pero kita nyo bukod sa kanyang suot, saka dito sa nakalagay itong kanyang unan, ang taas nung frame nung bed, ayan hindi po kasi normal na ganyan ang frame. Ganito kataas yung height ayan kumbaga ito yung height ng frame ng bed. Ayan ito, nakikita natin. Ulitin ko ulit Ito po, ganito po kataas yung frame ng bed. Ayan, ganyan siya. So kumbaga, ito po yung anong tawag nito, yung uluhan na frame ng bed. Wala pong ganyan na frame ng ospital kasi given the condition o sakit ng isang tao, hindi po pwedeng ganyang kataas. 'Di ba? Dapat pahiga tapos elevated siya. Kung may mga bed na pwede mo siyang i-elevate, okay, paataas. Pero pag ganun siya, inclined siya. All right? Supine, either supine or inclined position. Hindi po ganito na ang taas ng frame ng bed. At saka tingnan nyo itong kanyang robe. So upon researching, okay, hospital patient robe Philippines. Pag nag-search tayo, ganyan po ang normal na robe. Hindi po makapal. Alright, ganyan lang siya manipis kasi kailangan natin ng air. Okay, proper ng skin or air natin, ganyan po ang proper na robe. Pero kung titignan mo ang kanyang robe, ayan ayan, Hotel Robe Philippines. Kung titignan mo ang kanyang suot na robe, ay talagang pang hotel talaga. So ang tanong ngayon, ayan ito, ayan ayan, Mr. Kumar. Ano ba talaga? Nasa ospital ka ba o nasa hotel kagigising katatapos? Ano po ang nangyari? Ano po ang reason? Nakahanap kasi kayo ng paraan para isahan itong si Senator Bato kasi parehong-pareho dito sa robe na to ang suot mo ngayon. Ayan po ayan po. Isa na namang pagtatakip kasi nungalingan kasama nitong si Senator Jinggoy Estrada.